Ginoo, ang batang iyon ay dating nakatira kasama ko sa ampunan. Ang nanginginig na tinig ng kasambahay ay pumunit sa tahimik na karangyaan ng pasilyo ng mansyon. Winasak ang gintong katahimikan na binuo ng kayamanan. Ang kanyang mga salita ay lumutang sa hangin tulad ng isang marupok ngunit nakakakilabot na himig, banayad, ngunit sapat na lakas upang basagin ang katahimikan. Si Jose Alvarez, isa sa pinakamayayamang lalaki sa bansa, ay dahan-dahang lumingon patungo sa malaking fireplace. Ang kanyang mga mata nakatutok sa isang painting na nakasabit sa itaas nito. Ang larawan ay nagpapakita ng isang batang lalaki. Malalaki ang mga matang puno ng inosente, may bahagyang ngiti ng pag-asa sa mga labi. Ang batang iyon ay hindi lang basta anino ng nakaraan. Kamukhang-kamukha niya ang nakababatang kapatid ni Jose na nawala mahigit 30 taon na ang nakalipas. Isang bigla at matinding sakit ang bumalot sa dibdib ni Jose. Isang sakit na kayang buhayin lamang ng mga alaala ng matagal nang nakalibing. Ang kasambahay, si Angelina ang kanyang pangalan, ay nakatayo sa bungad ng silid. Tahimik siyang babae, bagong empleyado lamang, 2 linggo pa lang sa trabaho. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang apron, waring sinusubukang patatagin ang sarili. Kilala ko siya, bulong niya, halos maiyak. Sa ampunan tinawag namin siyang Rogelio. Hindi raw ito nagsasalita tungkol sa pamilya, paliwanag niya, ngunit madalas niyang banggitin ang kanyang nakatatandang kapatid. Sabi niya, tinatawag siya nito bilang aking munting kampiyon. Sandaling huminto ang paghinga ni Jose, tumigas ang hangin at tila lumiko ang oras. Parang naririnig niyang muli ang tawanan nila ng kanyang kapatid noong bata pa sila at ang tunog ng kanilang inang tumutugtog ng piano. Ilang taon nang nilibing ni Jose ang mga alaala sa ilalim ng ambisyon at tagumpay. Tinangkang ipalit ang nawala sa kanya ng mga parangal. Ngunit ngayon, ang tinig ni Angelina ay tila gisingin ng matagal nang natutulog. Hindi ito basta-basta, pagkakatulad lang. Bumalik ang nakaraan sa tinig ng isang estranghero, sa isang alaalang ayaw maglaho. Nanatiling nakatitig si Jose sa larawan kahit tumahimik na si Angelina. Ang mga mata ng batang ipininta ay tila buhay, parang sinusundan siya, tahimik na nanunumbat, tahimik na nakikiusap, tahimik na naaalala. Simula pa noong 8 taong gulang siya, dala na niya ang titig na iyon sa kaluluwa. Doon nawala ang kanyang kapatid na si Roberto, isang maaraw na linggo ng umaga sa parke. Hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang sigaw ng kanilang ina, ang sigaw ng pagkasira ng araw nang mapagtanto nilang nawawala si Roberto. Dati silang buo bilang pamilya. Ang kanilang ama ay isang mahusay na abogado na may maamong puso. Ang ina naman, isang guro ng musika, ay palaging pinupuno ang bahay ng klasikong tugtugin at amoy ng jasmine tea. Ngunit nang mawala si Roberto, gumuho ang kanilang perpektong mundo. Tumagal ng ilang buwan ang paghahanap. Mga sirena ng pulis, walang katapusang interview, mga artikulo sa dyaryo, lahat ay naglaho sa katahimikan. Lumamig ang bakas. Kasabay nito, naglaho rin ang init ng kanilang pamilya. Dahan-dahang nawala ang kanyang ina. Kahit nakaalalay pa ang mga kamay niya sa ibabaw ng piano, hindi na muling tumugtog. Ang ama niya ay naging anino ng dating sarili, nalubog sa legal na trabaho na wala ng sigla. At si Jose, batang-bata pa noon, ay nanumpa sa sarili, hahanapin kita, Roberto, ibabalik kita. Ngunit ang mga pangakong ginagawa ng bata ay kadalasang nagiging multo na sumusunod magpakailanman. Habang tumatagal, nagtayo si Jose ng mga pader sa kanyang puso. Una sa pamamagitan ng pagsisikap, saka ng kayamanang di masukat. Naging makapangyarihang lalaki siya na ang presensya ay tahimik na kinikilala. Ngunit sa kaloob-looban niya, may tinig pa ring tumatawag, isang batang patuloy na umaasa. At ngayon, sa gitna ng kanyang marangyang tahanan,
Napapaligiran ng lahat ng kanyang naabot, si Jose ay humarap sa mga bagay na matagal na niyang tinangkang limutin. Ang marmol sa sahig, ang kislap ng mga chandelier, ang echo ng kanyang mga hakbang, tila niloloko siya. Hindi kayang burahin ng kahit anong yaman ang alaala ng kanyang inang umiiyak o ang pagkakaupo ni Roberto sa hapag na nanatiling bakante. Sa may pintuan, nakatayo si Angelina, tahimik na pinagmamasdan siya. Sa mga mata ni Angelina, nakita ni Jose ang isang bihirang bagay, pag-unawa na walang kaawa-awang tingin. Tila alam nito, kahit walang paliwanag, na ang yaman niya ay hindi bunga ng kaligayahan, kundi ng dalamhating ginawang tagumpay. Mahinahon at mababang tinig ni Angelina ang muling bumasag sa katahimikan. May mga pagkawala na hindi kumukupas, aniya. Natututo lang silang magsuot ng Amerikana. Tiningnan siya ni Jose. Kumibot ang mga sulok ng labi niya habang dahan-dahang huminga. Tumama ang kanyang mga salita ng mas malalim kaysa sa inaakala. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, unti-unting gumuho ang mga pader sa kanyang puso. At sa mga bitak, may isang alaala ang muling pumasok, isang nanginginig na nota ng piano, tulad ng kantang naghihintay na matapos. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Jose si Angelina sa ilalim ng larawan. Magkakasugpong ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha naliliguan ng malamig na liwanag ng taglamig mula sa matataas na bintana. May kakaibang halo ng takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Nang nagsalita siya, ang kanyang tinig ay parang lihim na matagal na tinago. "Ginoo," panimula niya, "ang batang nasa larawan. Kilala ko siya sa ibang pangalan. Tinawag namin siyang Rogelio. Nakatira siya sa akin sa ampunan ng São Vicente hanggang sa siya'y mag-14. Nanigas si Jose, bumilis ang tibok ng puso niya. "Rogelio." Mahinang ulit niya, wari sinusubukang ihanay ang pangalan sa kanyang alaala. Tumango si Angelina. Sabi niya galing siya sa isang mayamang pamilya, dagdag niya, at tinatawag siya ng kanyang kuya bilang aking munting kampiyon. Akala ng mga staff gawa-gawang kwento lang iyon. Isang pantasya ng batang gustong takasan ng sakit. Tumigil siya sandali, lunok muna, saka idinugtong, pero naniwala ako. Nanikip ang lalamunan ni Jose. Tumama sa kaibuturan ng puso niya ang mga salitang aking munting kampiyon. Iyon ang tawag niya kay Roberto kapag naglalaro sila ng soccer sa kanilang hardin. Bahagyang nanghina ang tuhod niya at kumapit siya sa likod ng silyang malapit para huwag matumba. Umikot ang mundo, hindi dahil sa hilo kundi dahil sa pagdaloy ng mga alaala. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya halos pabulong. Tumingin sa ibaba si Angelina bago sumagot. Dinala siya sa ampunan nung 6 na taong gulang pa lang. Sabi nila, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Walang natagpo ang kamag-anak. Muling huminto at sa tinig na parang ambon, sinabi, pero hindi siya tumigil sa pagguhit. Lagi niyang iginuguhit ang iisang bahay, ang parehong piano. Sabi niya, balang araw, babalikan siya ng kanyang kuya. Tumama ang kanyang mga salita kay Jose tulad ng ulan na matagal nang hinihintay matapos ang tagtuyot. Ang batang matagal na niyang hinahanap, ang multo ng kanyang nakaraan, marahil ay naroroon lang sa malapit. Sa ibang pangalan, tinago ng kapalaran, ngunit kailan may hindi talaga nawala. Kita na ito ni Jose, ang larawan ng isang batang nanginginig ang kamay habang mahigpit na hawak ang krayola, pilit na iginuguhit ang isang bahay mula sa papalabong alaala. Mahinang binubulong ang isang pangalan na walang naniwala. Ang batang yon, naroon lang pala, hindi nakatago sa dilim, kundi malinaw na naroon sa harapan, habang ang mundo'y patuloy na umuusad na parang wala siya. Namuo ang luha sa mga mata ni Angelina. Isang araw,
Nawala na lang siya, aniya. Nagkaroon ng gulo sa ampunan. Tumakbo siya pagkatapos noon. Hinahanap namin siya, dugtong niya, mabigat ang tinig sa lungkot. Ilang linggo kaming naghanap, pero hindi na siya bumalik. Humina ang paghinga ni Jose, unti-unting lumalaki ang sakit sa kanyang dibdib, isang alon na hindi niya matakasan. Muli siyang tumingin sa larawan, inabot ito at tinrace ang mukha ng bata gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Sa lahat ng panahong ito, bulong niya, buhay pala siya, naghihintay lang siya sa akin. Lumapit si Angelina, ang tinig niya halos kasinlakas na lang ng hangin. Minsan, Ginoo, ang nakaraan ay hindi talaga nawawala. Nagtatago lang ito, naghihintay sa isang taong sapat ang tapang para hanapin ito. Pumikit si Jose sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 30 taon. May bumalik sa kanya, pag-asa, marupok, nanginginig, ngunit buhay, tulad ng mahina ngunit matatag na tibok ng puso sa ilalim ng katahimikan. Gabing iyon hindi siya nakatulog. Ang mansyon na dati simbolo ng kontrol at tagumpay, ngayon ay tila pinagmumultuhan, puno ng mga alaala na matagal na niyang itinataboy. Naroon ang tawanan ng bata, ang tunog ng pagpindot sa mga tipan ng piano, at ang banayad na swish ng sutlang damit ng kanyang ina. Halos marinig niya ang tinig nito, binubulong ang pangalan ni Roberto sa gabi. Lumipat siya mula kwarto sa kwarto, hindi upang magpahinga, kundi upang hanapin ang kahit anong bakas ng batang minsang nagbigay liwanag sa bahay na ito. Bawat litrato, bawat laruan, bawat anino sa pader ay tila nagtatanong, bakit ka tumigil sa paghahanap? Nang sumilip ang bukang liwayway, buo na ang kanyang pasya. Nang dumating si Angelina kinabukasan, nakita niyang nakaayos na si Jose, nakatayo sa tabi ng grand stairway, hawak ang kanyang coat, determinado ang kanyang mukha. Pupunta tayo sa São Vicente, mahinahon niyang sabi. Kung totoo ngang naroon si Rogelio, kailangan ko itong makita. Nagbiyahe sila ng maraming oras sa katahimikan ng lalawigan. Paliko-liko ang daan sa ilalim ng mga punong hakaranda, ang luntiang mga dahon at lilang bulaklak ay sumasayaw sa hangin. Sa dulo, naroon ang ampunan, luma at pagod na bitak-bitak ang mga pader, ngunit puno pa rin ng alingaw-ngaw ng tawanan ng mga batang matagal nang lumisan. Isang matandang madre ang nagbukas ng pinto. Halos hindi na mabasa ang pangalan sa kanyang kupas na name tag, Sister Carmela. Iniabot ni Jose ang larawan. Namutla ang mukha nito. Diyos ko, bulong niya, no? Si Rogelio yan. Naalala ko siya, sabi niya, nanlaki ang mata sa emosyon. Tahimik siyang bata, laging nagdodrawing, laging nakaupo malapit sa gate tuwing dapit hapon, nagmamasid. Sabi niya, may susundo sa kanya. Inabot niya ang larawan gamit ang nanginginig na kamay. Akala naming imahinasyon lang, nabasag ang tinig ni Jose. Alam niyo ba kung paano siya napunta rito? Tumigil ang madre, tila may kahihiyan sa mata. Dinala siya ng isang babaeng nagsabing social worker daw siya. Kumpleto sa papel, birth certificate, record ng pagkamatay ng magulang. Mukhang lehitimo. Binaba niya ang boses. Pero peke ang lahat, huli na nang malaman namin. May gumapang na lamig sa gulugod ni Jose. Lahat ng pagkalito, saradong pintuan at katahimikan nagkaroon ng kahulugan. Hindi basta naglaho si Roberto, inilibing siya sa mga kasinungalingan, tinakpan ng huwad na pagkakakilanlan, at nawala sa isang sistemang hindi kailanman tumingin ng mas malalim. Nakatayo sa tabi niya si Angelina, puno ng luha ang mga mata. Nandito siya, Jose, bulong niya. Napakalapit sa lahat ng taong ito, naputol ang boses ni Jose. Ninakaw nila siya sa amin at nakalimot ang mundo. Marahang ipinatong ni Sister Carmela ang kamay sa kanya. Minsan, anya, binibigyan tayo ng grasya ng isa pang pagkakataon para muling hanapin ang mga nawala. Tumitig si Jose sa bintana kung saan sinag ng araw ay sumisilip sa likod ng ulap. Sa unang pagkakataon, may umangat mula sa kaibuturan niya, hindi pagsasara ng sugat, kundi simula ng bago.
Isang pangakong muling isinilang. Ang paghahanap ay hindi lang para sa katotohanan, ito'y para sa paghilom, para sa tubos. Inakay sila ni Sister Carmela sa isang mahabang pasilyo, may halimuyak ng alikabok, lumang kahoy at mga panalangin bumulong na noon pa. Umiingit ang sahig sa bawat hakbang. Dumaan sila sa liwanag ng araw na pumasok sa mga basag na bintana, tinatamaan ang mga mural na ipininta ng mga batang minsang tumira roon. Sa kanyang munting opisina, binuksan niya ang isang drawer at dahan-dahang inilabas ang isang lumang folder na gawa sa leather. May iniwan siyang bagay, aniya, nanginginig ang mga kamay. Isang pirasong papel lamang ang laman, nanilaw sa tagal at paulit-ulit na pinilas at itinupi. Parang alaalang pinilit mabuhay sa loob ng maraming taon. Inabot ito ni Jose, nanginginig ang kamay. Pagkabukas niya tila tumigil ang panahon, isang simpleng guhit lamang, tila gawa ng bata, ngunit tumama ito direkta sa kanyang puso. Ipinapakita nito ang isang malaking bahay, balot ng gumagapang na halamang baging. May piano sa tabi ng maliwanag na bintana. Dalawang batang lalaki na magkahawak kamay sa isang hardin. Sa ibaba may nakasulat na mababalahibong titik. Ang pangalan ko ay Roberto Alvarez. Balang araw, matatagpuan ako ng aking kuya. Tumahimik ang buong silid. Tinitigan ni Jose ang papel na parang ito'y may hininga. Nanikip ang kanyang lalamunan. Namuo ang luha sa mata. Sa paligid niya, tila napuno ng tunog ng tawa ng kanyang ina ng pagtuturo kay Roberto ng piano at ng bisig ng ama nilang minsang nangakong hindi sila kailanman mapaghihiwalay ng mundo. Ngunit nagkahiwalay pa rin sila. Napakapit si Angelina sa kanyang bibig. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Iginuhit niya ang inyong tahanan, bulong niya. Hindi kanya kailanman nakalimutan. Nang hina ang tuhod ni Jose, naupo siya, hawak ang guhit na parang sagrado na tila kung bibitawan niya ito'y maglalaho. Buhay siya, aniya, halos hindi makapagsalita. Naalala niya, naghintay siya, matagal na katahimikan ang sumunod. At doon sila nakaupo, ang bilyonaryo, ang kasambahay at ang madre, hindi pinagbuklod ng kayamanan, kundi ng pag-asang hindi kailanman namatay. Isang pagmamahal ng batang ang paniniwala ay nanatiling buhay sa kabila ng lahat ng sakit na ibinato ng mundo sa kanya. Dahan-dahang pinunasan ni Sister Carmela ang kanyang luha. Sabi niya, ang guhit na ito ay para sa taong maghahanap sa kanya. Bulong niya, naniniwala siyang matatagpuan siya ng kanyang kuya balang araw. Tumingala si Jose, maputla ang mukha, ngunit puno ng matinding determinasyon. Kung ganoon, sabi niya, halos mabasag ang tinig, ngunit matatag ang layunin, gagawin ko yon. Hahanapin ko siya kahit gaano pa katagal. Maalalahaning tiniklop niya ang guhit na parang isang banal na relikya at inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Ang papel ay manipis at magaan, ngunit parang pasan niya ang isang panatang matagal nang nakalimutan at ngayoy muling ginising. Nang lumabas siya sa ilalim ng araw, parang narinig niya ang mahinang tunog ng piano sa hangin. Isang awiting hindi pa tapos, naghihintay na mabuo. Gabing iyon sa loob ng mansyon, inilagay ni Jose ang marupok na guhit sa tabi ng lumang larawan ni Roberto. Ang dalawang imahe, isa mula sa batang nawawala, isa mula sa alaala, tila nag-uusap sa pagitan ng mga taon, bumubulong ng katotohanang matagal nang tinangkang itago ng mundo. Umupo si Jose sa harap ng mga ito sa katahimikan, paulit-ulit na iniisip, nandito siya, buhay siya, at hindi ko siya natagpuan. Ngunit ang dalamhati kapag hinarap ng pagmamahal ay nagiging layunin. Kinabukasan, kumilos si Jose. Tinawagan niya ang mga pribadong investigador. Binuksan niyang muli ang mga lumang kaso ng pulis. Binalikan ang mga birth record, tala ng ampon at mga dokumentong legal. Marami sa mga ito ay may mali
o magkasalungat, sumama si Angelina sa kanyang pag-aaral sa opisina kung saan nakakalat ang mga papel, mga mapa, pangalan, petsa. Lahat ng lead ay nauuwi sa wala, anya, pagod ang tinig sa mga gabing walang tulog. Yumuko si Angelina sa isang dokumento at mahina ang pagkakasabi, hindi sa wala, siguro, hindi pa lang sapat ang layo. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa ang nagpatatag sa kanya. Paisa-isang piraso, clue sa clue, sinundan nila ang halos di nakikitang daan na tumawid sa buong bansa. Sa wakas, lumitaw ang isang pangalan, Rogelio Lucas Alvarez, 17 taong gulang, dinala sa ospital matapos matagpo ang sugatan sa isang liblib na daan. Bumilis ang tibok ng puso ni Jose. Nagbiyahe sila ng ilang oras, nilisan ng lungsod hanggang tanging berdeng burol at paikot-ikot na kalsada ang kanilang paligid. Sa mga lumang tala ng ospital, hinarap sila ng isang pagod na doktor. Nang ipakita ni Jose ang larawan ni Roberto, nanlaki ang mata nito. Naalala ko siya, mahina nitong sabi. Tahimik, mabait, laging nagpipinta. Ipinaliwanag ng doktor na nawalan ng alaala ang bata. Pero matapos siyang gumaling, sinabi niyang gusto niyang bumalik sa ampunan sa São Vicente. At pagkatapos, nawala na siya. Nanigas si Jose, tila umikot ang mundo sa ilalim ng kanyang paa. Bumalik siya, bulong niya, halos di marinig. Hinahanap niya kami. Bumalik sila sa São Vicente bago magbukang liwayway. Tahimik na ito ngayon, inabandona at nilamon ng mga damo. Sa loob, parang mabigat ang hangin, puno ng mga alaala ng mga batang minsang tumawa, nabuhay at naghintay dito. Sa lumang dormitoryo biglang huminto si Angelina. Jose, bulong niya, lumingon siya. Sa dingding sa gitna ng mga kupas na guhit at kalmot ng panahon, may isang mensahe na namumukod tangi, isinulat gamit ang nanginginig na kamay ng isang bata. Bumalik ako pero walang naghihintay. Parang kutsilyo ang mga salita sa puso ni Jose. Ipinatong niya ang kamay sa pader, nanginginig ang mga daliri. Nandito siya, bulong niya, bumalik siya at wala tayo ron. Tahimik na umagos ang mga luha sa pisngi ni Angelina. Pero nandito ka na ngayon. At sa unang sinag ng umaga na pumasok sa basag na bintana, nangako si Jose. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mabibigo. Ilang araw, hindi makatulog si Jose. Paulit-ulit sa isip niya ang linyang iyon. Bumalik ako pero walang naghihintay. Parang sugat na hindi maghilom, umuukit ito sa bawat sulok ng kanyang bahay. Tuwing titingin siya sa piano, iniisip niyang naroon si Roberto, nakaupo, maliit ang mga kamay sa mga tipa, naghihintay sa isang kuyang hindi dumating. Ngunit ngayon ang dalamhati ay naging gasolina. Ginawa niyang kilos ang sakit. Naghiri siya ng pandaigdigang team ng mga investigador. Sinuyod nila ang bawat tala ng nawawalang tao, sinuri ang mga lumang ampunan, sinundan ang mga pangalang matagal nang nawala sa sistema. Bawat nawawalang Rogelio, bawat batang ulila, bawat sinulid ng pag-asa, ilang buwan ng kabiguan, hanggang isang gabi nabasag ang katahimikan sa isang tawag. Ginoong Alvarez, sabi ng lead investigator, may nahanap kami. Isang lalaking nagngangalang Lucas Rogelio Alvarez ang lumitaw sa isang shelter sa Minas. 15 taon na ang nakalipas. Sabi ng mga lokal, isa siyang street artist. Pinipinta niya ang mga bata. Tinatawag siyang ang tahimik na pintor. Napahinto ang hininga ni Jose. Nasaan siya? Sa isang maliit na bayan, Serra Azul. Sabi nila, nandoon pa rin siya. Walang inaksayang oras. Agad silang bumiyahe ni Angelina. Dumaan sila sa mga burol na nababalot ng hamog, tila sinasakyan ng tadhana. Hapon na nang marating nila ang Serra Azul, masigla at buhay ang bayan. May mga palengke, tawanan at amoy ng bagong kape. Naglalaro ang mga bata habang nag-uusap ang mga magkapitbahay sa ilalim ng makukulay na tolda. Pagkatapos, huminto si Angelina. Jose,
Bulong niya, nanginginig ang tinig. Tingnan mo! Sa ilalim ng isang tolda, may lalaking nakaupo sa isel, pinipinta ang mukha ng isang batang babae. Payak ang kanyang kasuotan, maayos ang balbas at kalmado ang kanyang anyo. Matatag ang mga kamay, pero nakita agad ni Jose ang hugis ng mukha, ang kabaitan sa ekspresyon, ang pamilyar na lambing sa mga mata. Siya yon, bulong ni Jose. Lumapit si Angelina dahan-dahan, parang lumalapit sa panaginip. Rogelio, tumingala ang lalaki, unay nalito, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang tingin mula sa pag-aalinlangan, naging alaala, mula sa pagkalito, naging pagkilala. Angelina? Mahina niyang sabi. Pagkatapos tumingin siya kay Jose, tumigil ang oras. Lumapit si Jose, ang boses niya halos hindi makapagsalita. Roberto, nanginig ang mga kamay ng lalaki, inabot ni Jose ang guhit mula sa ampunan. Kupas na, marupok na. Naalala mo ba ito? Tiningnan ni Roberto ang papel at sa sandaling iyon may nabuksang malalim sa kanyang puso. Isang pintuang matagal ng sarado. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Roberto. Palagi kong napapanaginipan ang bahay na ito, bulong niya. Yung piano, ang amoy, ang mga kulay. Nanginginig ang kamay niya habang inilapat ito sa kanyang dibdib. At napapanaginipan din kita. Bumigay ang tinig ni Jose habang lumalapit. Nandito ka na ngayon, munting kampeon. At sa gitna ng masiglang plaza ng bayan, mahigpit na nagyakap ang magkapatid, pinaghiwalay ng mga taon ng sakit. Tumigil ang mga tao, tahimik silang nanood. Para bang nasaksihan nila ang isang sagradong tagpo. Isang sandaling tila pinigil ng oras ang paghinga. Kinabukasan, mahinhing bumuhos ang sinag ng araw sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Alvarez. Pinuno ng ginintuang liwanag ang mga silid, pinalayas ang matagal nang nanirahang katahimikan. Ang hangin, dating mabigat sa kawalan, ngayoy may dalang tawanan, mahina, nag-aalangan, parang isang bagay na muling natutong huminga. Dahan-dahang naglakad si Roberto sa mga pasilyo, hinahaplos ang mga makikinis na pader, humihinto sa bawat larawang pampamilya. Pamilyar, ngunit tila dayuhan din ang mga mukha. Bawat larawan, bawat kwarto ay nagbukas ng mga alaala na matagal nang nalibing sa pananabik. Tahimik na nakasunod si Angelina, nanonood habang huminto si Roberto sa harap ng malaking piano, ang dating tinutugtugan ng kanilang ina na hindi na nahawakan sa loob ng 3 dekada. Maingat niya itong binuksan at habang lumilipad ang alikabok sa liwanag, pinindot niya ang isang tipa. Ang tunog ay nanginig, ngunit maganda tulad ng tinig na pilit bumabalik matapos ang mahabang katahimikan. Nakatayo si Jose, malapit. Naalala mo pa ba ito? Tanong niya ng marahan. Ngumiti si Roberto. Hindi sa isipan, tugon niya, pero hindi nakalimot ang puso ko. Sa mga sumunod na araw, sinikap nilang buuin muli ang mga nawawalang taon. Pinuno ng usapan ng mga gabi, may mga salitang binibigkas, may mga tahimik na sulyap, may mga katahimikang nagsasalita. Ikinuwento ni Roberto ang tungkol sa ampunan, ang gutom, ang mga mababait na madre, at ang mga gabing mahabat puno ng paghihintay. Ibinahagi ni Jose ang lahat, ang walang hanggang paghahanap, ang bigat ng pagkakasala at ang pangakong hindi niya kailanman tinalikuran. Nanatili si Angelina sa kanilang tabi, tahimik ngunit matatag, ang tulay sa pagitan ng masakit na nakaraan at ng gumagaling na hinaharap. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang kahon ng liham, nakakita si Jose ng isang sobre. Malambot na ang mga gilid, nanilaw na sa katandaan. Sa harapan nakasulat gamit ang sulat kamay ng kanilang ina, para sa aking mga anak kung sakaling kayo'y muling magsama. Binuksan ito ni Jose nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob nakasulat,
Kung sakaling ibalik ng kapalaran si Roberto, sabihin mong naghihintay pa rin ang piano, sabihin mong ang pagmamahal kailan may hindi nakakalimot. Iniabot niya ito kay Roberto. Bumagsak ang luha ng kanyang kapatid sa marupok na papel. Alam niya, bulong ni Roberto, gabing iyon magkasamang naupo ang magkapatid sa harap ng piano. Tinugtog ni Jose ang unang mga nota ng paboritong piyesa ng kanilang ina mula kay Chopin. Maingat, may pag-aalinlangan. Sumunod si Roberto, nanginginig ang kamay. Hindi perpekto ang mga nota, ngunit puno ng pananabik. Magkasama silang lumikha ng isang himig, isang musika na yumakap sa buong bahay, dumaan sa bawat pader, pinuno ang bawat tahimik na sulok ng tunog ng isang bagay na minsang nabasag, ngunit ngayoy buo na muli. Sa pintuan, nakatayo si Angelina, may ngiting banayad at luha sa mata. Pagkatapos ng 30 taon, hindi na lungkot ang pumapailan lang sa mansyon. Buhay na ito, puno ng pagpapatawad, ng alaala, ng pagmamahal. Lumipas ang mga linggo, dahan-dahang naging isang tunay na tahanan muli ang bahay ng mga Alvarez. May liwanag, may buhay. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng muling pagkikita, may isang tanong na hindi maalis sa puso ni Jose. Sino ang kumuha kay Roberto? At bakit? Isang hapon, habang muling binubusisi ang mga lumang record ng pulis at dokumento ng ampunan, natagpuan niya ang sagot. Nakatago sa kupas ng mga papel ang isang pangalan, Teresa Flores, ang babaeng nagdala kay Roberto sa ampunan gamit ang pekeng dokumento. May tala sa gilid ng papel, dati siyang nurse sa mga pribadong ospital, ngunit tinanggal dahil sa hinala ng child trafficking. Nanikip ang dibdib ni Jose. 3 dekada ang lumipas na may katotohanang nakabaon sa pagkukulang at kapabayaan. Nasa kamay niya ang kapangyarihang humingi ng hustisya. Maari niyang habulin ng babae, ngunit nang tumingin siya sa bintana, nakita niya si Roberto sa hardin, tahimik na nagguguhit, at ang banayad na hangin ay dumaan sa paligid nito. Sa sandaling iyon, isang mas malalim na katotohanan ang nanahan sa puso niya. Hindi hustisya ang magpapagaling sa kanila, kundi pagtubos. Gabing iyon, habang kumikislap ang apoy sa fireplace, magkasama sina Jose, Roberto at Angelina sa loob ng study. Tahimik at mainit ang silid. Nahanap ko na ang babaeng kumuha sa iyo, wika ni Jose sa wakas. Kalma ang kanyang tinig. Tumingin si Roberto, wala siyang takot, wala ring galit. Tila pagod lamang, parang matagal na niyang pasan ang bigat ng katotohanan ito. Anong gagawin mo? Mahinang tanong ni Angelina. Tumingin si Jose sa apoy. Wala, pinarusahan na siya ng panahon. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin natin sa natitirang oras na meron tayo. At mula sa pasyang iyon, may mas dakilang bagay na isinilang. Ilang buwan ang lumipas, itinatag ni Jose ang Helena Foundation, ipinangalan sa kanilang ina. Isang misyon na malinaw, hanapin ang mga nawawalang bata, suportahan ang mga ampunan, at muling pagdugtungin ang mga pamilyang winasak ng kapabayaan at kasakiman. Si Roberto mismo ang nagdisenyo ng logo ng foundation, isang simpleng larawan ng 2 batang lalaki na magkahawak kamay sa harap ng isang piano, may araw na sumisikat sa likuran. Sa araw ng pagbubukas ng foundation, puno ang silid. Naroon ang mga mamamahayag, volunteers, social workers, at mga pamilyang may dalang parehong sakit na minsan ay pinasan ni na Jose at Roberto. At sa unang hanay, nakaupo ang isang kasambahay, isang kuya at isang pintor, pinagbuklod hindi ng yaman kundi ng dalamhati, binuhay ng pagmamahal at pinatibay ng paniniwalang kahit sa mundong puno ng pagkawala. May mga kwento pa ring natututo kung paano makabalik sa tahanan. Sa ilalim ng liwanag ng entablado, nanginginig ang tinig ni Jose habang nagsimula siyang magsalita. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pangako, aniya. Isang kapatid na nangakong hahanapin ang nawala.
at isang babaeng hindi kailanman pinayagang mamatay ang alaala. Ngayon, binabago natin ang sakit, ginagawa itong layunin. Lumapit si Roberto sa tabi niya, marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Jose. Ang pag-ibig ay natagpuan pa rin kami, malumanay niyang sinabi, kahit pilit itong burahin ng mundo. Sa harapang hanay, tahimik na nakaupo si Angelina. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, ang puso niya ay puno ng damdaming hindi kayang ilarawan. Habang lumalakas ang palakpakan sa buong bulwagan, itinuon ni Jose ang tingin sa larawang nasa likod nila. Isang portrait ng dalawang batang lalaki. Dati pinaghiwalay ng panahon, ngayoy magkatabi sa pag-asa, para bang kahit ang mga brushstroke ay nauunawaan. Ang himig na minsang naiwan sa ere, sa wakas natagpuan na ang huling nota nito. Nang lumisan na ang mga tao at nabakante ang silid, nanatili si Jose, mag-isa sa malaking bulwagan, nakatitig sa larawan na naging simula ng lahat. Ang batang may malalaking inosenteng mata, paalala ng lahat ng nawala at ng lahat ng muling natagpuan. Ngayoy nakasabit ito sa tabi ng bagong painting, ang likha ni Roberto. Dalawang magkapatid, magkahawak kamay sa harap ng isang piano, sinisikatan ng araw ang kanilang mga mukha. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang kawalan. Wala nang bigat ng panghihinayang. Wala na kundi kapayapaan. Lumapit si Roberto sa tabi niya. Ang hirap ipaliwanag, sabi niya, ngumiting may luha sa mata. Pagkatapos ng lahat ng kinuha sa atin, parang hinihintay lang pala talaga ng universo ang tamang sandali para ibalik tayo sa isa't isa. Tumango si Jose, mahina ang kanyang tinig. Siguro, ang pag-ibig ay hindi talaga umaalis, Roberto. Siguro, naghihintay lang ito hanggang handa na tayong maramdaman itong muli. Nakatayo si Angelina sa likuran nila, tahimik na nanunood. Para sa kanya, ang kanilang muling pagkikita ay higit pa sa katapusan ng isang kwento. Ito'y simula ng paghilom para sa lahat ng taong nawalan, ngunit patuloy na naniwala. Sa dulo ng silid, nahuli ng sinag ang malaking piano. Lumakad si Jose patungo rito, naupo at pinindot ang mga tipa. Tumindig ang isang melodiya, banayad at buo, hindi na multo ng nakaraan. Umalingaw-ngaw ito sa buong bahay, hindi bilang pighati, kundi bilang isang bagay na muling buo. Mapagpatawad, walang hanggan, ang mansyon na dati puno ng katahimikan, ngayon ay umaawit na muli ng buhay. Sapagkat minsan, sinisira tayo ng buhay, hindi upang wasakin tayo, kundi upang turuan tayong pahalagahan ang tunay na pag-ibig. Hindi yaong pag-ibig na nakabalot sa yaman o kapangyarihan, kundi yaong uri ng pag-ibig na nananatili sa kabila ng pagkakahiwalay, tumatagal sa kabila ng panahon at matiagang naghihintay na maalala. At kung ang kwentong ito ay humipo sa puso mo, ibahagi sa amin, anong bahagi ang pinakagumalaw sa iyo? I-share ito sa isang taong kailangang muling maniwala. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pang kwento ng pag-ibig, pagkawala at muling pagtuklas ang naghihintay para ipaalala sa iyo. Kahit sa katahimikan, hindi kailanman tumitigil ang puso sa pag-alala.